Ako si Marcos, 27 years old, taga Makati, at ito ang aking kwento. Noong bata ako, napagdesisyonan ng aking ina na pansamantalang magbakasyon sa aming probinsya dito sa Batangas. At dahil bakasyon naman, syempre, sumama ako. Excited ako kasi first time ko kaya yun na magbakasyon. Siguro, nasa 8 years old pa lang ako nung time na yun. Habang naghahanda kami ng mga gamit, may kinuha siya sa altar namin. Isang medalyon na maliit at may drawing na cross sa harapan. May mga bilog din siya sa tali. Tinanong ko ang aking ina kung ano iyon. At ang sabi niya ay protection daw yun sa mga masasamang elemento pag dumating kami sa probinsya. Ako, syempre bata, sinot ko na lang siya at hindi na nagtanong sa aking ina. Inabot ng ilang oras ang biyahe namin papuntang Batangas. Pagdating namin sa lugar, ay sinalubong agad kami ng aming mga kamag-anak na akala mo may abroad na dumating. At yun, maghapong kwentuhan ng aking mga tito at tita sa aking ina. Ako naman, dahil nabagot, naglaro na lamang ako pansamantala sa labas. Habang naglalaro, ay may lumapit sa akin na matanda at ako'y kinausap. Iho, mukhang bago ka lang dito ha? Sagot ko naman, opo lola, nagbakasyon lang po kami. Anak po ako ni Linda. Sagot ko. Ah, si Linda ba? Oo, kilala ko yun. Naku iho, siguradong malilibang ka dito. Masarap ang buhay. Pag bakante ka, pasyal ka din minsan sa bahay ko. Sige po, lola. Ayun ang sagot ko. Pagkatapos naming mag-usap, ay bumalik na ako sa aking ina kasi napagod ako kakalaro. Sinabi ko din na may lumapit sa akin na matanda doon. Sabay turo ng bahay sa malayo. Nagtaka ako kasi bigla silang nagtinginan, sila tito at tita at aking ina. Maya-maya pa, ako'y bigla nilang kinausap. Marcos, huwag kang lalapit sa matandang yun. Delikado. Sabi ng aking tito. Papaano pong delikado? Sagot ko. Basta, umiwas ka na lang. At pagkatapos nun, ay sumang-ayon din ng aking ina at binalaan na wag lalapit sa matanda. Kinabukasan ay nakipaglaro ako sa mga pinsan ko. Pagkatapos naming maglaro ay nabanggit ko sa kanila yung matandang kinausap ko kahapon. Sabi ko, sino ba siya? Sabi ko sa kanila. At nagulat ako sa kanilang tugon. Naku, pinsan, huwag kang lalapit-lapit sa matandang yun. Siya si Aling Cora at bali-balitang aswang daw siya. Oh, talaga? Sagot ko. Oo, pinsan, kaya huwag ka nang lalapit doon. Siyempre, dahil bata at matatakutin,
ay hindi na ako lumapit muli sa matanda. Mga ilang araw din ang lumipas habang inutusan akong bumili sa labas ng aking ina ay nakasalubong ko muli ang matanda. "O iho, kamusta? Tutal napadaan ka. Tara, kain tayo. May niluto akong tinola." Sagot ng matanda. "Ah, hindi na po. Pasensya na. May inuutos po kasi yung nanay ko sa akin." Sagot ko. "Sige na iho, mabilis lang naman ikaw kakain." "Hindi na po talaga lola." Tugon ko, sabay karipas ng takbo papalayo. Habang papalayo, ay napansin kong parang nalungkot na medyo nagalit ang mukha ng matanda. Nagkwento ako sa aking ina at sabi niya tama raw ang ginawa ko. Kinagabihan, nung araw din yun, may napansin kami ng aking ina na kumakalabog sa may bubong namin. Akala namin pusa. Pero iba kasi yung tunog. Parang hindi pusa. Sobrang bigat. Parang tao. Naglagay ang nanay ko ng asin sa may paahan ng pinto at walis tingting. Tapos hinahagisan niya ng asin yung bubong para marinig sa yero. Hindi ko man maintindihan ang ginawa ng nanay ko, pero nagpatigil ito sa kumakalabog sa bubong. Akala ko matitigil na yung mga ganong pangyayari, pero naulit-ulit ito ilang araw pagkatapos itong nangyari. Alas 11 na ng gabi, ilang araw ang lumipas, at may naririnig na naman kaming kalampag sa bubong namin. Pero sa pagkakataong ito, ay sobrang lakas na. Parang pinapalo yung yero namin ng isang mabigat na bagay. Kitang-kita ko sa aking ina ang pagkatakot, at ako rin ay takot na. Akala naming dalawa na baka aswang na yon at baka totoo ang chismis sa lugar namin. Maya-maya, nagulat ako at biglang sumigaw ang aking ina. "Lumayas ka dito!" Sigaw ng aking ina habang kuha ng itak at pinagpupukpok ang pinto namin para marinig hanggang labas. At biglang tumigil ang ingay sa bubong. Pinalipas namin ang 30 minuto at wala na kaming naririnig. Kaya napagdesisyonan ng aking ina na makitulog muna sa bahay ng tito ko dahil sa takot. Nung lalabas na kami, ay ilalak na sana namin ang pinto. Ngunit nagulat ako sa mga sumunod kong nakita. May parang malaking hayop sa puno ng nara, malapit sa may pinto namin. May pakpak siya at nakakatakot siya tignan dahil sa laki. Halos kasing laki ng kalahati ng tao. Hindi mo siya masyadong makita dahil nasa ilalim ng mga dahon. Madilim, kaya't hindi ko makita ang mukha. Tinuro ko agad ito
sa aking ina at nang akbang magpa-flashlight na kami ay bigla itong tumalon ng malakas papunta sa dilim na parte ng kagubatan. Sa takot namin ay nagtago na lamang kami muli sa bahay at kinabukasan ay agad kaming nagbiyahe pabalik sa Makati. Nakakagulat ang mga nangyari. Si Aling Cora kaya talaga yon? At kung siya man, ay hindi na mahalaga. Ang importante ay nakaalis na kami sa lugar na iyon. Maraming salamat mga katropang kababalaghan. Bago kayo umalis, huwag niyong kalimutan na i-click ang subscribe button para sa susunod pang mga kwento.